So, ang lagi kong sinasabi ay hindi naman pwede or sana hindi tayo magkaroon ng non-reader na papasok ng high school. So as much as possible, tinitignan natin ngayong grade 6 kung sino yung mga nahihirapan pang magbasa, mga hindi pa marunong magbasa, or kailangan pa ng assistance, no, pagdating sa pagbasa at pag-unawa. O tatandaan po natin, dear parents, na yung pagbasa at pag-unawa ay magkasama po yun. Hindi po pwedeng nakakabasa lang sila, tapos hindi nila naiintindihan kung ano yung binasa nila. Pareho po yun, in Filipino and in English. No? So, as per our observation po, nung nagkaroon ng diagnostic ng reading, marami ho, from different sections, from all sections, na nahihirapang magbasa, ibig sabihin struggling readers po sila. May mga salita pa silang kahit simple hindi nababasa. Merong mga batang 2 to 3 letter words pa lang ang nababasa. Meron din naman pong wala pa talagang kayang basahin na kahit ano. Meron din naman pong mga bata na nakakabasa pero hindi maunawaan kung ano yung binasa nila. So, mahalaga po na kaming mga teachers ay tumutulong din naman sa mga bata. No? Asahan niyo po na tutulungan namin yung mga anak ninyo na makabasa sila hanggang sa magtapos sila ng grade 6. Pero hindi po ibig sabihin nun na kaming teachers lang ang mag-a-assist sa mga bata. Okay? Kayo din po bilang mga magulang, bilang mga guardians, sa bahay po, sana no, ituloy natin kung ano yung tinuturo ng mga teachers sa school. Sana po magabayan din natin yung anak pagdating sa bahay. Kahit mag-practice lang po kayo magbasa, kung alam niyo naman po na inyong anak ay medyo nahihirapan pang magbasa at umunawa. Marami po tayong pwedeng mga basahin. Ano ba to? Pwedeng may mga libro na ho sila. So yung mga nakasulat sa libro, pwede nyo ipabasin sa kanila. Mga kwentong pambata, mga nakikita natin sa internet na pwede